Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Handang kasuhan ni Senator Bato de la Rosa mismo mga kababayan si Vice President Sara Duterte Carpio sa Grabe naman. Senator Bato pa talaga magkakaso. Hello, Senator Bato, Duterte yan. isang kondisyon kung makapagbibigay ng ebidensya Ay, may condition naman pala. itong mga kritiko, lalong-lalo na itong mga makakaliwang grupo na binulsa ni Vice President Sara yung confidential fund niya. Anya, palibhasa ay ginagamit ni Vice President Sara laban sa mga NPA. Kaya naman, nagpuputak ngayon ang mga legal funds ng mga makakaliwang grupo dahil sila ang unang-unang apektado sa paggagamitan ng confidential fund na ito. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin at ito na nga mga kapanig. Walang pagdadalawang isip at buong tapang na sinabi ni Senator Bato de la Rosa sa harap ng marami sa ating mga kababayan na kanya di umanong kakasuhan o sasampahan ng kaso si Vice President Sara Duterte Carpio kung sakaling may maipakita ang mga kritiko nito sa politika na kahit anong ebidensya na magpapatunay na talagang binulsangan niya ang confidential fund na gagamitin sana niya sa mga rebuilding grupo na sumisira sa ating mahal na bayan. Dagdag pa niya ay kaya naman daw niya ito nasasabi kasi 100% confident siya na hindi ito binulsa ng nasabing Vice Presidente dahil matagal na di umano niya itong kilala at alam niya na wala di umano itong ibang hangad kundi ang lingkuran ang ating mahal na bayan kasi isa si Vice President Sara Duterte Carpio sa iilang politiko na may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan. Dagdag pa di umano ni Senator Bato de la Rosa kung wala naman daw talagang tiwala ang sambayanang Pilipino sa nasabing Vice Presidente ay bakit naman daw ito binigyan ng pondo in the first place. Banat pa ng marami sa ating mga kababayan ay talaga naman daw na sobrang halata naman daw na ang intensyon lamang ng mga kalaban ni Vice President Sara sa politika ay ang sirain siya sa mata ng publiko dahil si Vice President Sara ang magiging matinding kalaban nila sa Real talk yun mga kaibigan. Si Vice President Inday Sara ang isa sa pinakamatinding kalaban nila sa susunod na eleksyon ng mga presidente. darating na halalan. Banat pa ng marami sa ating mga kababayan ay itigil na lamang di umano nila ang kanilang paninira sa nasabing Vice Presidente kasi hindi di umano sila magtatagumpay kasi matagal na daw di umano silang mulat sa katotohanan at alam at kilalang kilala na daw di umano nila si Vice President Sara na may tunay at totoong pagmamahal ito sa ating mahal na bayan at wala di umano itong gagawin na kahit ano na makasisira sa ating mahal na bayan. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon pa sa kanila, taong bayan ang tatamaan dahil pera ng mamamayang Pilipino yan. Tax ng tao yan dito sa Pilipinas.
Kung pagdating sa NPA, andyan naman ang military at pulis na magtatrabaho dyan. Sabi nga ni Senator Bato, kung talagang may makita silang kinurap ni Vice President Sara, yung CFED kasuhan siya. Pero confident naman si Senator Bato na wala silang maihaharap na kaso laban kay Vice President Sara dahil di naman totoo yung mga inaakusa nila sa kanya. Kung mapatunayan na walang ebidensya ang mga makakaliwang grupo sa paglustay ng confidential at intelligence funds, dapat kasuhan ang mga makakaliwa ng political insubordination bilang second highest elected official of the land with a tantamount to the moral turpitude. We stand behind you, Vice President, ang tunay na may malasakit at nagtatrabaho sa ating bayan. Hindi puro salita, kundi may gawa. Hindi puro paninira at pamumulitika, kundi nagsiservisyo ng totoo at tapat sa mga Pilipino. We stand liquidation of Congress and Senate extraordinary funds. Bulat-latin nyo ang lahat ng mga libro at magkaalaman. Ginawa kanilang opposition side ngayon noong nakaraang eleksyon. Parang sunod-sunuran sila sa buntot mo. Itong mga makakapalamuka na sa kamara ngayon at unti-unti kang tinitira ng patalikod. Kung wala ng unit team, hindi sila mananalo sa nakaraang eleksyon. Ginagamit ka lang para mapasama sila, makapanalo at ngayon nasa kamara na sila at busog-lusog pa sa extraordinary fund na yan. End quote. Why it was mentioned that if there is a desire to change that policy, there must be a law, because currently the DepEd order is consistent with the existing law mentioned by His Honor. Okay, Mr. President, may I ask the good sponsor kung sabihin niya sa akin yung bang department order na yon at saan po doon sa dalawang batas na binanggit ko, RA 4206 and RA 5546, alin doon na nagsasabing pinapayagan na mangolekta ang mga eskwelahan o mga magulang para sa kontribusyon sa eskwelahan. Can you please show it to me? Maybe I can help the good sponsor para mas mapabilis tayo rito, if she will allow me to. Your Honor, if His Honor Mr. President, if His Honor can give me a minute to just review, and then I will be happy to yield the floor, of course, anytime. Sure, session suspended for me. Thank you for the patience of the sponsor. As His Honor had pointed out, it's a 1965 and 1969, no, the first one was 65 yata, and 69 law, so this representation had to refresh herself on those laws, Your Honor. Hindi pa ho ako pinapanganak nung 1965. Nung inamen, pinanganak na ako, pero hindi ko pa ito nabasa, inaamin ko naman po. Anyway, if we may go to the very important point of the gentleman, no? First of all, let's put on record that we respect His Honor's concern for the parents, no, who have expressed their problems, no, who have reached out to share their problems. No, we respect that, Your Honor, and we totally respect and appreciate His Honor's persistence in bringing this to the attention of DepEd, so that if there are solutions that can be made, they can be made. With that in mind, Your Honor, the question of His Honor, if I may paraphrase it to be sure that I respond accurately, is meron namang batas na nagbabawal na magkolekta ang PTA. Tama ho ba ang intindi ko sa tanong? Is that a correct understanding? RA 5546, bawal po talaga ang contribution, collection sa mga estudyante whatsoever, whether yan ay voluntary or otherwise, except for Red Cross, Girl Scout, Boy Scout, and Barrio High School. Yun lang po talaga minention sa 5546. Wala nang iba pa. Kaya kung meron pong ginagawang koleksyon other than those mentions, then that is against the law, against 5546, which is happening right now in so many public elementary high school. And marami pong lumabas na mga department order, and I can mention a few of them, na they're trying to circumvent the law para lamang matuloy yung gusto nila mangyari ng eskwelahan na kumolekta. Ang point ko lamang po dito, Mr. President, Your Honor, Madam, mag-implement na tayo ng policy. Meron tayong law, then dapat it's up to the executive para ma-implement itong law. Because the last time I was informed na gumawa ako ng batas para ma-implement na raw, mag-implement ng batas.
na gagawin ko, I don't have to because meron na palang dalawang batas, Your Honor. Yes. Your Honor, Mr. President, His Honor is correct in his paraphrasing or delivering the provisions of RA 5546 kung saan ho, and I will just read it no para clear ang maintindihan din ng mga kasamahan natin yung issue po na malapit po sa puso ng ating kasamahan. The section 1 of RA 5546 states, the sale of tickets and or the collection of contributions in any form whatsoever by any person for any project or purpose, whether voluntary or otherwise, from school children, students and teachers of public and private schools, colleges, and universities is hereby prohibited. Tama po, sir, no? Yan, Mr. President, yan po ang tinutukoy ng ating kasamahan. Tama po. Tama ho ba? I agree. Yes, okay. So, nung ako ho ay nakikipagdiskusyon sa DepEd, aware po sila dito na bawal talaga ang collections of contributions in any form from school children, students, and teachers. And that is why in their Department Order number 49 series of 2022, known as the Promotion of Professionalism in the Implementation and Delivery of Basic Education Programs and Services, prohibits DepEd officials and employees from seeking contribution, support, solicitation of any kind, or any kind of intervention from non-DepEd entities. It goes on to say, likewise, the department implements a no-fee collection policy wherein no fees shall be collected from learners in kindergarten up to grade 4, while fees on certain memberships may be collected from learners in grade 5 and above, strictly on a voluntary basis, e.g. Boys and Girl Scouts, Philippine National Red Cross, Parent-Teachers Associations. So ito po yata, sir, ang implementing order na hinahanap nyo, Mr. President. Is His Honor, do I respond to His Honor's question by... At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.